Kababali-balita lang natin kahapon mga amigos na may step up na magaganap sa pambato ng top rank na si Tokyo Olympic silver medalist undefeated lightweight contender Keyshawn the Businessman Davis dahil nakatakda sana niyang labanan ng former world champion na si Jose Sniper Pedraza. Pero sa kapapasok-pasok lamang na balita, naku po, dobleng kamalasan ang inabot ni Keyshawn Davis mga amigos. Ang saklap po dahil yung kanyang naging laban kamakailan kontra kay Nahir Albright bilang co-main event sa naging laban ni Janibek Alimkhanuly at Vincenzo Gualtieri from majority decision victory. Binago po ng Texas Commission to no contest. Yes mga amigos, no contest po ang naging laban ni Keyshawn Davis kontra kay Nahir Albright sa kadahilan ng may nilabag daw itong rules. Heto po ang eksaktong sinabi ni Gray Johnson ng BoxRec. I just received an email from the commission in Texas that Keyshawn Davis versus Nahir Albright has been overturned from a Keyshawn Davis win to a no decision. Davis has also been placed on a 90-day suspension for a rules violation and will not be eligible to fight this year. Ang saklap po niyan, kaya natin nasasabing doble kamalasan to dahil bukod sa ginawang no contest or no decision yung naging panalo ni Keyshawn Davis, mapupurnada pa ang kanyang paparating na laban sana kay Jose Pedraza sa darating na December 9. Dahil mayroon nga pong 90-day suspension kay Keyshawn Davis, kaya't matik na hindi siya pwedeng lumaban sa nalalabing mga araw ng taong 2023. Hindi po nabanggit ni Gray Johnson ng BoxRec kung ano ang naging violation talaga nitong si Keyshawn Davis, pero ayon sa isa nating source na si Rick Glazer, paggamit umano ng marijuana ang naging violation nitong si Keyshawn Davis kaya't na-overturn sa no decision ang kanyang majority decision victory at sinailalim sa 90-day suspension. Sa iba pang balita mga amigos, nagbigay naman ng opinion si WBA regular lightweight world champion Gervonta Tank Davis sa comparison sa kanya at kay Mike Tyson. Naniniwala si Tank Davis na mas mataas ang kanyang skill level kumpara kay Mike Tyson. Aniya, I think I'm a boxer puncher. Mike Tyson was a brawler. Mike Tyson's got power and skills. I feel as though I have the whole package Mike Tyson don't have. Well mga amigos, sang-ayon naman po ako dyan sa sinasabi ni Gervonta Tank Davis. He can box talaga. Kaya kanyang talunin from the outside, kaya kanyang talunin from the inside. Samantalang si Mike Tyson kailangan makapasok muna yan sa loob para maging mas epektibo siya sa laban. Pero hindi po natin maikakaila na mas dekalibre naman po yung mga kinalaban ni Mike Tyson at higit sa lahat, hindi po humihingi ng rehydration clause si Mike Tyson gaano man kalaki ang kalaban. Dahil nga syempre nasa heavyweight division na itong si Mike Tyson, ibig sabihin mas mahirap po yung kanyang sitwasyon kumpara kay Tank Davis. Dahil lumalaban si Mike Tyson ng merong 20, 30 or 40 pounds difference. Habang itong si Tank Davis hihingi pa ng partida, may catch weight na, may rehydration clause pa. Yan po ang kanilang kaibahan ni Mike Tyson. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka